sa tanan. Kung gina yung tanan sa pagpanindog, pagsugod sa itong panimbahon karon, pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga na makita sa Salmo 62 versikulo 7 paingon sa 9, Psalms 62 verses 7 to 9. Nagingon ang pulong dinhi sa 7. Anaa sa Dios ang kaluwasan o kadungganan, kay siya ang gamhanan kong tigpanalipod ug ang akong kaguanan. Salig kamo sa Dios sa tanang panahon o katawhan. Isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan, kay siya ang atong dalampanan. Ang yanong mga tao sama lang sa usa ka gininhawa. Ang mga halangdon usab sama sa walay bili. Kung timbangon sila, wala sila ibugaton. Mas gaan pa gani sila kaysa gininhawa. Ang pulong sa Dios mag-aampo ta, labing balaan og langit nun nga amahan nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ka kaniadto karon ug sa walay katapusan. Salamat kayo amahan, intap na sa buntagon sa kanunay gyud nimo nga paghatag sa grasya Ginoo sa gininhawa. Kanunay Hinooy pa-remind kanamo nga ang purpose ang pagkabuhi ni kalibutana dili ang paghimo sa mga butang nga walay bili, kundi Ginoo mag-labor mi Ginoo nga para sa imong kahimayaan. Tabangi mi Father God nga mabuhat namo ang imong gisugo kanamo agi sa pagpamuhat sa matag usa ka kasing-kasing nga maugyoy mo overflow sa amoa ang imong grasya, ang imong gugma. Ako na po na kongregasyon amahan nga ikaw gyud kanunay mag-remind kanila sa pag-priority sa mga buluhaton nga langit nun, sa pagbasa sa Biblia, sa personal nga pag-ampo amahan, kundiin man sila karon kung sumatag usa gyud nga mahimo nga dili at dili babag ang ministry nga ilang gigunitan karon nga mahimo nga mas malipayon kami sa pagpangalagad tungod kay masayod mi nga ang among kahago sa pagministro dili gyud makawang Ginoo sa umabot ng panahon. Kini Ginoo mga ministro nga pagamiton karon, ikaw magasangkap sa heavenly knowledge and wisdom nga matag-usa gyud makahatag tungod himaya niya kanimo. Tanan nga mga kongregasyon Ginoo nga naa karon og sa kamig pa imo ang pulong nga among madunggan unya sa preaching mahimo gyud nga makapawala Ginoo sa mga huna-huna nga nagda-doubt, huna-huna nga wala nay paglaom, uli Ginoo sa paglaom nga gikan kanimo. Salamat kay Ginoo sa pulong karon nga among madunggan sa mga kanta o sa mga pag-ampo. Kining tanan gyud Ginoo pinarender diya kanimo gikan sa pag-awit, sa instrument, sa pagkanta Ginoo nang tanan ginahalat gyud niya. So kining tanan ginatugyan di lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. May buntag ka na itong tanan pag-usap. So, lingi-lingi sa imong katapat basig na ay karon pa mo nakitaan. So, again, maayong buntag ka na itong tanan. So, nako'y basahon diri sa Salmo kapitulo 95 versikulo 1 paingon sa 2. Dali kamo, daygon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayong mga awit sa pagdayeg. Lugsod ta sa versikulo 7 ingon siya, siya ang atong Dios, kita ang katawhan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giaguma. Akong ginabalik-balik
ug ingon, deserve sa Ginoo ang mapaubsanon, mapasalamaton, kinasing-kasing gyud nga pagpaubos sa kaugalingon kay angayan ang Ginoo sa kana nakasing-kasing sa pagdalo sa presensya. So atong awitan ang Dios uban sa dakong pagpasalamat na kalipay ayaw tanawa imong dapat una-una ikaw lang ug ang Ginoo. Sa iyang ngalan mo ay mapasilungan karon na atong awitan ang Dios. Wala kaniya sa
May buntag sa tanan. May buntag. Ang part karon is announcement. First announcement. Okay. Hi, may buntag. Good morning sa tanan. Lagi announcement. Mga announcements sa next week na mao ni atong mga activities next week. Na first is prayer meeting. Last prayer meeting na prayer meeting, wala ko anong last prayer meeting. Pero kinaawhan yun ang matag usa sa pag anhi dari isa yun sa importante yun ang prayer meeting atong atinan yun sa pag labi na ang pag-ampo kana importante sa gid kayo ang pag-ampo lagi kana og natay series nga ginasunod o ginaawa o pag-invite po sa inyong mga kaila sa pamilya sa pag-attend sa atong prayer meeting every Friday magsugod na siya 6:30 padulong alas 9 kana ginawang yun ang tanan yun sa pag-appeal sa prayer meeting. Next. Sunday service, yes. Kana. Salamat yun. Hindi, medyo gamay-gamay patapos yung mga niya. Nakuhaan pa rin sila sa katong sa street dancing kagahapon siguro. Kana ako nagpasalamat yun sa Ginoong every time yun. Di yun maundang atong Sunday service yun. Kana magsugod yun na 9:30 padulong 11:30 o kana ginakuha niya po ng tanan ng pag-invite kana sa pag-invite sa mga kaila sa uban sa trabaho pagpaminaw pagsimba sa ato ang abuhi ng Dios. O kana lang next discipleship kanatong discipleship sa mga bago mga to ang discipleship na tunga ni sa ang discipleship na tapok ni sa nagkanaiya nga mga kategorya na atay sa men sa family gorgeous sa young mama sa young women sa natunga na ang young women o kana ang pag-isgutan ani pagtapok-tapok abot gyapon sa Ginoo pag-isgutan ang kung sa sa Sunday service kana kung naabang mo naamoy pangutana kana kung kinsay gusto mo appeal itap lang ang kuan ang mga leaders ani nga mga kuan sila May, sila Ani, sila Cecil, sila Merlin kana willing na sila nga mo magpasakop sa inyo kana tinawag gid ang matag-usa sa pag-appeal ani sa ato ang discipleship. O kana sa men next sa katapusan sa men katapusan sa Sunday mo na ang tapong nga namo karon uy na mo picture why kana mo ni ang ato ang nagkadaay ang mga guwapo nga mga laki sa way pabor-pabor ay tong long hair lang wala na si Jacob kana mo na ato ang tapok sa mga men magtapok na sila every karong last Sunday magtapok mi o sa mga laki ginauhan gid ang matag sa pag-apit kana o sa isa pa dayon ang youth fellowship kani sa atong youth fellowship mahitabo ni next Sunday kana sa youth murag di naman ni sila siguro kay summer naman kana ginaawhag ang mga youth nga mag-appeal karong April 20 human sa Sunday service dire na magtapok sa paghuman sa Sunday service kana magsugod po dayon ang kuan po ng youth fellowship o venue sa Capitol daw dire ang kuan kana dire ang youth fellowship mahitabo kana sa mga estudyante kana ginaawhag mo sa pag-attend ani ang pagkabuhaton niya po nani na ay na preaching kana na mga activities kana dili
kung ano siya, dili ni siya boring yun, kaya dili siya boring na labaw pa ni sa laag-laag yun. Isgutan ni kung sa ito nang mas makaayo sa inyo ha, sa mga young o unsa ang mas maayo nga buhaton. Kaya ginaawa gid ang matag-usa nga mga young sa pag-apil sa karong youth fellowship karong April 20. Next. Sa kuan atay Jamsi Balay-Balay Facebook page kana ginawag sa matag-usa sa pag-like, share o kana kani po diri po nato makita ang mga update sa ato ang simbahan unsay nangahitabo kana o unsa ang mga activities kana ginapang-post gihapon diha ang mga activities kana o mga kung gusto mo ma-update kana dira na post tanan diha sa ato ang MST. Kids Sunday School kana sa matag usa sa mga inahan kana ginaawhag pud mo sa pag-apil sa pagdala sa inyohang mga ginikanan o kana naagi portion pud ang mga bata sa pagkuan sa nga word ya sa pulong sa Ginoo ug ang Sunday school teacher is kuan ako ang Sunday school teacher kana next tithes and offering. Kaya ako gyapon sa tithes and offering. Dalan tay basahon dari sa gina-welcome din ako ng atong mga mga visitors kana atong mga visitors karon mga dalagan ning mga ulitaw mga young si Lenny kana ay ma'am mayong butan ug si Ma'am Roan man butan o ang akong bayaw si Brian John Masin o si tawagan na dili mong bayaw o si Althea Masin welcome mo ni ari sa Jamsi Balay-Balay o kuan kana mas maayo kana salamat nga ani gyud di ari sa simbahan pagkahuman pwede lag kayo wala naman kana dili sa atong tithes and offering natay basahon diri sa buhat 20. Nag-ingon diri sa buhat 20. Yon diri. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. Ang kaning sa buhat 90 sa buhat 20 bersikulo 30 kuan siya ang iyan giistoryahan ni kaning mga taga Ephesians na kuan ang mga magtotoo o mga elders ni siya nga mo ni ang kuan kay mura last na ni gitapok niya ang mga magtutuan ni kay last na nakita nila last na ni nga duaw ni Paul sa Ephesians tungod kay dadon na siya sa Jerusalem kay kuan na siya dito naay ikulong na siya dito kana nasulti ni Paul sa kaning sa 34 tungod kay para kanang gihimo niya nga example lang iya nga kinabuhi nga gihimo niya nga example yang kinabuhi aron sa pagtrabaho ni ana siya dari niingon po din siya sa verse iya po ginapa-emphasize sa verse na wala siya ni adto sa Ephesians para lang makakwarta kana para madato siya kundi sa pagwali sa pulong sa Ginoo kana sa pagwali sa pulong sa Ginoo ug sa katong maminaw sa iya dili ma-distract bitaw nga kuan nga ani lang siya para makakwarta o para nay mohatag sa iya o kana mao nakaingon siya diha sa 34 nga naghago siya o nagtrabaho siya
example niya kinabuhi para og ang kwan din ana og naiyon po din siya sa ang iya po din kwan niya is the value of hard work. This reflect to the biblical emphasis on the value of hard work and the integrity of labor. O yan po din sa third sa padayon ta sa kwan sa 20 padulong sa 20 35 nag-ana siya diare. Diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa Ginoong Hesus labaw nga bulaan ang paghatag kaysa pagdawat. Amen. Lagi motong ipakita gid ni Paul na siya ang example bitaw na mo gini yang ginakuha na example niya kinabuhi na maong muhago sad ta para matabang dito sa mga maluyahon nga mga tao, sa mga kabus nga mga tao kana gitawag ta nga magtotoo wa man sila naging diri ang mga elders ra ang magkuan ang magtabang kundi kita. So kita nga magtotoo kailangan usab gyud nga magtabang talya sa mga maluyahon nga mga tao kana mga nagkinahanglan yun nagkinahanglan sa simbahan kana kinahanglan sa simbahan kinahanglan mga tao nga nagkinahanglan o lagi isa pod lagi ang kuan ang katong giingon diari kaning mas labaw pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat kana ang atong pagdawat yun na isa gyapon paghatag na to the action of giving is also a powerful weapon against the idolatry and the covetousness. Ang covetousness is kanang pagkaigihan sa tao ug ang pag-greed ang pag-greed and greed is lagi tinuod po lagi ang paghatag po bitaw nga ng murag kanang isa po sa powerful bitaw nga dili ta daluan bitaw kana ang kalipay nato nga paghatag diya sa uban, ang kalipay nato nga paghatag sa panginahanglan kana isa daw sa powerful nga weapon nato nga mga Kristohanon nga dili ta nga mahimong greed o sa atong pagkaigihan kana lang.
buwan na pagmamahalan. Gabi pala ng mga Diyos. Lord, salamat Ginoo sa mga dawa. Salamat Ginoo sa nahulog sa service mo, Lord. Lord, salamatan mo Ginoo ang tanan ng ihatag mo Ginoo. Yung kinamo, salamatan mo Ginoo. Ginoo, provision mo Ginoo. Wala, ikan ni tanan sa iyo mga Ginoo. Wala niya ako ang Lord, ikaw makapaglangit Ginoo sa matag sa Ginoo. Na maangkot mo ilang Ginoo. Pulong Ginoo, Lord, tanong sila muna una-unang kasing-kasing Ginoo, sabtan Ginoo, isa Ginoo, pulong mangkaroon Lord, imong ipaabot Ginoo, among kinabuhi sa batang adlaw. Lord, tanan ang pagpabuhaton ka Ginoo, para natin wala ang birthday, wala ang buwan ng Lord, wala ang pasalamatan sa mga Jesus Christ. Ang kinahanglan sa buhay ko. Ang Diyos ko at aming bugyan. Sulungan ang kalao sa ibang syudad na nagdala sa iyong alam. Wala kami mag-ampong kanimo, tungod kay kami matarong. Kundi tungod kay kami, tungod sa imong nahukan. Sa among pagpadayon sa among panibahag kami nagapangayo kapasaliwan sa tanan ng mga buhat dito. Tungod sa pagpadayon namong pagbuhat ng kautan. Kung wala namong nagda ang pamatuloy. Lord, I pray, kang imong ngalan o imong pasiluya, naliwala sa among pagkadautan nito. Wala miigong rason nga dili ka pasalamatan. Wala miigong rason nito nga dili ka namong namin. Sa mong paghala sa mga alamiton karon Ginoo, I pray nga imong ngalan mapataas ug among kaugat magpapaubos sa Dalay ko sa walay katapusan. Ika'y laging
Wala gid ka na usab gid. Salamat sa imong kaluoy. Salamat sa imong tulis. Kadili na mo sa yalan among kusog. Dili na mo sa lahat ng panahon. Sa among pagpangalaga diha kanimo ay Panginoon. Nakakadasig na akalimay, nakakalinaw, nakapanaghimok sa kagilasok sa iyong
ipadaan sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi na karon naagi kabag-uhan sa kaugalingon, naagi kadasig na among maangkon, naagi kalig-on Ginoo nga amo ang madawatan nga kami magpadayon magpabilin. So maayong buntag kanatong tanan. So let us once again give God a mighty clap of hands pagpakan ng Panginoon sa mga Panginoon karon nga adlaw. So may buntag ako sa tanan. So kung ano, medyo bibo gid ang ako ang kuan ron ang syudad sa balay-balay karon kay diri man gid diri man gid held ang Kaamulan Festival sa tibuok Bukidnon. So mabibo kaayo. So maayo sad gyud nga luyo sa iyang kabibo nagyapunta simba karong Domingguha, no? So o kana padayon yapunta sa ato ang kasugdanan regarding sa balaod, no, kana sa Matthew chapter 5. Welcome din no sa pamilya ng Ellen, sa tibuok nga pamilya no sa tanan kana verses 17 to 20. Dira tama kuan. Una ito ang istoryahan karong adlaw. So siguro sa kuang ihap mao na ni ang ikatulong nga Domingo nga nagisgot regarding sa balaod. Okay. Ang kuan mong god ang kung inyong tanawon yung Bible verses 17 to 20 regarding kita sa balaod sa Ginoo. So explain ni Jesus diha unsa ang balaod. So karon naghuna-una ko nga kanang makahatag ba ni siya og interest no sa matag usa nga na karon maghatag ba siya og interest sa mga tawo nga maminaw sa balaod. Okay, kung ato ang tanawon gamay ra gyud ang law gamay ra gyud kayo ang magka-interest sa balaod. So mao na ako ang una-una nga naa ba kahay magka-interest o paminaw regarding sa balaod. Kay siguro naipipila sa inyo diri, most especially kung nakasugod jud mo sa sinugdanan sa kaningawali regarding sa balaod nga makaingon mo nga boring na kaayo, makaingon mo nga daghan mo mga pangutana sa inyohang mga una-una nga kung giunsa nako o kanabitaw na una. But ako lang yung maingon, ako lang yung maistorya kanang dili sa ta maghatag og conclusion kung wala pa nato nahuman ang topic regarding sa balaod. Naapata sa sinugdanan. And then kini makahatag man sa interest sa inyong nga o dili, whether maganahan man mo sa dili, ang balaod yun kinahanglan nato sa atong kinabuhi. Muuyon man mo sa kuog dili. Kay kini, for example, sa malay-balay, kung walay balaod nga ipahimutang ang usa ka mayor, mag-expectar ba ta nga naay kalinaw sa syudad? Kay kung walay balaod nga sundon sa tao, nga buhaton ra niya ang gusto niyang buhaton, kay wala may balaod nga sundon, magkaguliyang o kubot ang resulta kung walay balaod nga sundon. So diri sa tawhanon nga kinabuhi, naay balaod nga gitukod diri sa nasod nato
aron naay sundo ng tao. Nga dili ta magbuot-buot unsay gusto natong buhaton. Kay ang tumong sa balaod, peace and order. Naay kalinaw ug naay sundo ng tao. Ingani sa traffic, kung walay TMC, walay balaod nga ipahimutang sa dalan, ang mga tao magbuot-buot ra sulod ani nga eskinita, sulod ana nga eskinita, walay balaod nga ipahimutang, magkagubot yun. No? O kanisan, mo lagi na nga kung walay balaod nga ato ang sundon, gubot. Sa mga batanon, magsigig ko una-una nga magka-interest bigit ka na silang paminaw regarding sa balaod. Kaya basin mo niya og di na ni sila maminaw, magduka na ni sila. Kaya kung for example sa eskwelahan, kung naay subject nga law, wala, boring kayo na, kuilabot ana. Kini, naigingon na ignorance of the law excuses no one. Kana, example, kana nga words, kana nga statement, nga walay lapot ang balaod kung ignorante ka sa balaod. Ang balaod, balaod. Ignorance of the law excuses no one. Ingana gyapon sa pulong sa Ginoo nga ang gusto ra nga ipaabot ni Kristo sa atoa nga ignorance of the law of God excuses no one. Dili ta sa katapusang adlaw lagi magkita ta sa Ginoo one by one. Dili na siya per church, dili na siya per family. Nga kung makita ta sa Ginoo nga asa man tong jamsing, ali uban ta dili one by one. Ug wingon ka nga basig way panahon ng Ginoo dili. Biblia sa inyo ha, aron inyong mabasa o inyong masabtan ang balaod nga ako ang gitukod. Mo na ako ang punto na nganong mo magpabilid man kita ani sa mga Pariseo. So mao na ingon niya ni Jesus. So ang una nga pangutana nato regarding siya giingon, unsay view ni walay pulos ang imuhang pagkamaayong magdudula. No? Maayong ka, shooter ka. Walay pulos ang imong pagkamaayo nga player o di ka kabalo mo. Balaod na siya sa imong ginikanan. O yan na. That's a rule, that's a law. But wala ko nag-ingon nga, ako nag-ingon sa inyo nga, di mo muadto. No? Kamo, nana sa inyo ha. No? Ano na yung nagbuhat sa balaod? Sa Bible, sa tao, sa kinabuhi sa tao, ang Ginoo man. Siya may nagbuhat, anak. No? So, muna karon nga ang balaod kung ato ang istoryahan lagi mao na siya ang standard sa Ginoo. Standard para gipasabtan nato ang law. Dali standard mo na standard sa una siya ang balaod, standard. So karon sa panahon ni Jesus, balikon ko ang mga Hudyo nagsigig huna-huna lagi kani ako pinungtuman ta mo ha. Nasa kining katong giba naminaw siya sige una-una kinsa siya. No? So og naay pagtuo sa mga Hudyo, naay tinuuhan sa Hudyo nga ang Misaya daw, ang pasabot sa Misaya kay manluluwas. Utang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug maghimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo nga nagsulti niini. Pagbuhat na siya og new covenant o pasabot sa new covenant, new law. Bag-ong mga law daw. Mo ilang pagsabot. Which is, mao na dayon na dira na dayon nagka-diferensya ang new covenant kay mao ilahang kakakita sa kinabuhi ni Jesus. Unsa na ilahang kakakita sa kinabuhi ni Jesus? Nakita nila, like for example, sa mga Jew, or ang tawag nila kay Law of Moses, dili daw ginabuhat ni Jesus ang ilahang balaod. So karon, garibildi daw si Jesus
sa balaod sa Ginoo or imo nila balaod daw nila. Walay pulos ang balaod kay sa likoy dili ginatuman ni Jesus ang Lord. Dili. Ang nasabtan mo gud nato nga law kay katong gibuhat sa una pa sa mga Parisiyo. Ang purpose ni Jesus verse 6. Yan na siya. Kani ato ang i-compare ang pagsabot sa mga scribes or magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo compare sa pagsabot ni Jesus sa law. Matthew 6 dirita sa verse 1. Ana si Jesus o sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron dayon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himuha kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa oy nga na. So lahi kaayo ang pagsabot sa mga Parisiyo o sa nga mga tigpagkaron ingnon mga hipokrito regarding sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. So si Jesus, so unta sa inyo karon, klaro na sa inyo ang una-una nga wala nag-go against si Jesus sa law. Wala siya nag-revolt, wala siya nag-rebelde. Wala niya gi-mock, wala niya gi-ignore, wala niya gi-violate ang balaod sa Ginoo. Instead, iyang gi-obey ang true essence sa law. Iyang gi-fulfill, iyang kinabuhi kung unsa dapat ang balaod sa Ginoo. No? So, niya na siya nga, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Mo na yung giingon dito sa verse 20 nga, ayaw gyud ninyo huna-hunaa. No? Ang kanang word bitaw nga do not think is kung atuwa na siyang tanawon yun, studihan. Ang iyang expression ana kay stronger expression, stronger emphasis. No? O kano, the word contains with stronger appeal, stronger significance, stronger emphasis. Nga, gaana si Jesus nga, ayaw yun ninyo huna-hunaa nga ako ang kisalikway ang balaod sa Ginoo. Na strong yun nga pagkasturya. Kabantay mo anang ganit sa to Pilipinas, hilig banggit kay tao mga vandalism. Naay vandal nga ayaw pangihi diri. Di ba na ingana? Dahil naapoy vandalism nga unsa? Ayaw lagi pangihi diri gay kag ulo. O ingana? May bandang nga ingana. So, kung i-compare nimo sa duha, ang na-stronger emphasis regarding sa iyang mensahe kay katud yung naingon nga ayaw lagi pangihi diri gay kag ulo. Stronger yun, mas strong yun ang mensahe ato compare atong ayaw pangihi diri. Right? Ingana gyapon kang Jesus nga ang kanang do not think wala lang sa gaingon ana nga ayaw ninyo huna-huna. Wala. Gaana gid siya nga ayaw gyud ninyo huna-hunaa. Ayaw gyud ipaabot sa iyong huna-huna nga ako ang gisalikway ang balaod sa Ginoo. Kay wala gid nako gisalikway. I have not come to destroy the law or the prophets. Greek word ana is katalo, meaning to abrogate or to abolish, to nullify or no value, invalid, to destroy or to lose or loosen. Mo ni pasabot sa destroy, to destroy or to abolish. No? Nga ambot pasabot ana para mas makita nato kung sa ambot pasabot ni Jesus ana. Meaning ana, pulling down a wall, smashing a house to the ground, demolishing, breaking down or destruction of a building or a body. So kung atuwa siyang tanawon sa giingon ni Jesus, gaingon siya dito sa mga tao nga, I have not come to abolish. Wala ko para i-abolish ang law. Wala ko miani para i-destroy or i-pull down or i-smash or i-demolish or i-break or i-destruct ang law sa Ginoo.
Instead, ako ang i-fulfill. Wala sa miyan ni para i-pull down ang law, i-smash into pieces ang law, i-demolish ang law. Di ba, from the word demolish, natukod na, gupon. So si Jesus, wala sa miyan ni nga ang katong gitukod sa Ginoo sa Old Testament, iyahang gupon. Wala sa miyan ni para ana. To break down or to distract that foundation. Wala sa miyan ni para. Kay nakabalo siya nga ang kanang law sa Old Testament gikan na sa Ginoo. No? So, wala na gibuhat ni Jesus, wala niya gi-pull down, wala niya gi-smash, gi-demolish ang law. Instead, gi-obey niya ang law. Gi-fulfill noon niya ang law. Kay gitanaw niya na ang law sa Ginoo kay labaw sa tanan. O karon, di ba na words nga giingon, no one is above the law. Even si Christ. Mo giingon sa Bible dili man sa nga nakigkonte siya sa law. Ang kinahanglan natong masabtan, wala si Jesus nakig-contest sa law. But iyahang gi-obey ang law. Kay no one is above the law. Gi-obey niya o gi-fulfill niya ang law sa Ginoo. So the law is preeminent. Pasabot sa preeminent is first place, unequal, walay kapareha. So ang pangutana karon, nganong ang law man sa Ginoo walay kapareha? Nganong unequal man siya? Because it is authored by God. Meaning ang author ang nagbuhat sa balaod sa Ginoo kay ang Ginoo. It is authored by God. The law was authored by God Himself. Nagsugod na siya dito sa Exodus 20. Katong gihatag niya ang 10 Commandments. Di ba? Dito sa Mount Sinai. Nga niana ang Ginoo dito sa Exodus 20, sa verse 1, ang Dios misulti og mao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nakuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios, gawas kanako. So, ato ang tinambanon og istorya. Verse 1. Di ba nag-ingon ang Ginoo nga ang Dios misulti kanako ay kuan na to sa English speaking, mas klaro sa English, sa ESV. Nga na ang Ginoo, and God spoke all these words. Ang kanang words nila, equal na siya sa law of God, equal na siya sa scripture. So meaning, words of God is equal to the equal sa scripture, equal sa law of God. Kung natay makita sa Bible nga law of God, pulong gyapon na sa Ginoo. Kung naay scripture, pulong gyapon na sa Ginoo. Equal na sila tanan, no? So, niya na dito sa verse 2, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Mo man ang time nga naulipon ang mga Hudyo sa Egypt. Yan na lang Ginoo. Ako ra ang word nga da. Ang pasabot sa word nga da, siya ra gyud usa. Okay? Kay lahi ang word nga da ug a. Kay kung moingon ka nga agar, meaning daghan sila. Pero moingon ka daga, isa ra gyud, siya ra gyud. So niya ang Ginoo nga ako ra gyud ang Ginoo ninyo. The Lord, ako ra gyud ang Ginoo. Wala nay lain. O kung mao nang iyang pasabot na siya ra gyud ang Ginoo, niingon din siya sa verse 3 na you shall have no other gods before me. Wala ka dapat lain Ginoo. Gawas ka nako. Nga ang iyang pasabot,
Since ako raman ang Ginoo, wala na ilain, so kung unsay itukod nako nga balaod, wala na po ilaing balaod. Maura ni ang balaod sa tanang lugar. Kana nga balaod, dili lang na siya balaod sa Israel. Balaod na siya sa tibuok kalibutan. Kaya kung tanaw nato sa Genesis chapter 1 verse 1, ni ana ang Ginoo dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nga puput pasabutan na ako'y nagbuhat sa tanan. So since kung ako ra ang Ginoo, ang balaod nga akong itukod maura sad ni. O ang kini nga balaod para ni sa tanang lugar sa kalibutan nga akong gibuhat. O ang kini nga balaod para pud ni siya sa tanang tao nga naa nagpuyo sa kalibutan. So kung naa ka nagpuyo sa Mars ug Jupiter, dili siguro sa imong ang balaod sa Ginoo. But dili lang lagi, wala lang gibuhat sa Ginoo ang earth, but the universe itself. So, kana walay laing balaod. Dili ta mingon nga sa Israel raman to. Dili. Siya ra ang Ginoo ug maurasad na ang balaod nga iyahang gibuhat. Og pangutan ta mo, ang Ginoo ba nga nagbuhat sa balaod, mausab ba siya? Mausab siya dili. Ano ang Ginoo nga, uy, modern naman niron. Generation ko ano naman niron, murag mo-adjust siguro nila. Dili sa mausab. So, ang pasabot, kung dili sa gakausab ng Ginoo, dili pod gakausab ang iyahang balaod. Ana ka nga lahi magutong sa una o karon. Kaya pangutanong na sa mo. Does the Lord know everything? Kabalo kaha ang Ginoo sa tanan? In eternal past, eternal present, ug eternal future, kabalo ka ang Ginoo, ana? So kung kabalo ang Ginoo sa pagbuhat pa lang niya sa kalibutan, dili ta pwede mingon nga balaod naman na sa una, karon dili naman. Kay mo ana lang Ginoo nga matay wana ko to nakita na, wana ko to nang andangin na mo abot man na yung Generation Z, mo abot man na ang mga patangkong karon nga grabe na ka mga high-tech. Do you think God would do that? Dili. He is an all-knowing God, omniscient God, but pasabot kabalo siya sa eternal past, eternal present, ug eternal future. So kung dili siya kakausap nga Ginoo, dili pod kakausap ang iyahang balaod. Dili na to pwede parehason ang Ginoo sa tao. Kung ang tao ang usa ka magbuhat og balaod, for example, usa ka congressman, kung mamatay ni ka congressman, nagbuhat sa balaod, nganong natin gitawag sa tong balaod nga amendment? Kay baguhon nato kay kakalain na ang kultura ron. Muna siya. But sa Ginoo, there is no such thing as amendment. Ang tao ray hilig mo buhat og amendment. Kasi pasabot, naghatag na ang Ginoo balaod, mo anang tao nga, murag dili na na-applicable karon Lord, magbuhat na lang kung ako ang balaod. Dili. So, istoryahan ta mo, ang balaod sa una, mauro gihapon ang balaod karon sa Ginoo o ang balaod sa umaw. Because He is the God, I am the Lord your God, and you shall have no other God before me. Dili siya kakabagko nga balaod. Karon, iskot taglo. So si Jesus, sa pagwalay niya sa law, sa mga Jewish people, kung makadungog sila word nga law, upat ka butang ang naa silang hunahuna. Kini kinahanglan nato ni may balan. Upat ka law ang naa silang hunahuna. First, Decalogue. Kung sa may pasabot sa Decalogue, the Ten Commandments. Ikaduha, Torah or Pentateuch or Law of Moses or 5 books of Moses. Unsa man ning Torah or Pentateuch or Law of Moses? Mao na katong 5 ka libro sa Old Testament ninyong ibasa. Genesis, Exodus,
Leviticus, Numbers, of Deuteronomy. Mao na siya ang law of Moses. Kay naaraman nila, kanaraman na buhis Moses. Kumana na, wala naman. So ang gitawag na nila nga Torah or Pentateuch. Dahil na po yan natin law na po nga silang una-una nga whole Old Testament scripture yun po pasabot from Genesis to Malachi, law, whole Old Testament scripture. Ug naa po'y gitawag nga unsa? Oral and scribal traditional law. So karon kabalo bitaw mo kani kinahanglan sa nato ni Juan. Ang Torah bitaw, ang Torah katong 5 books or law of Moses sa pag-assist sa pag-evaluate sa mga Pariseo, nakakita sila og 613 specific law nga ilahang nakita dito sa Genesis paingon sa Deuteronomy. 613 specific law, imagine. Ug walay maskin usa nga Pariseo ang naka-obey sa 613 specific law sa Torah. Wala gyud maski usa sa ilaha. And then kanina yung oral and scribal traditional law. Ang pinaka-common nga law nga ilahang ginatuman or ilahang ginabuhat kay kaning ikaupat. Ang ikaupat ang common nila nga ginabuhat, ginasunod nga balaod ang ikaupat. Ngano man? Ngano nga ang ikaupat man? Ang nabuhat aning oral and scribal traditional law kay mga rabay. Scribe, meaning magtutudlo sa balaod sa Bisaya pa. Sila yung kabuhat ana. Meaning, gikan sa law sa Ginoo, mao na for example, mao ni law sa Ginoo. Since nakita nila nga dili kaya buhaton, ilaha na yung i-amen, meaning ilahang maguhon. Kini ana dito sa law nga pagtrabaho sa Sabat dili pwede. Murag dili na kaya ato ang i-amen. Ato ang utruhon gamay. Tuisun na to gamay. Mo na sa dira mabutang ang oral and scribal traditional law. So ang pinaka-common nga law nga ilahang ginasunod kay ganing ikaupat. Ngano? Kamo, pangutanon ta mo. Ngano ka kini ikaupat ang ilahang pirmi kasunod? Ano ka? Ang number 1, ang Decalogue, 10 Commandments. Kung ilahang sundon ang 10 Commandments, kaya ka nila? Mga na sila nga, imposible kayong mga buhat namin. So, ang number 1, X na sila ha. Dito kasunod. Imposible ni. Ang ikaduha, ang Torah. Genesis to Deuteronomy. 613 specific law. Tanaw nila. Kaya ka nila, dili. Dili yapon kaya, imposible yapon ilahang mabuhat. Kini whole Old Testament scripture from Genesis to Malachi. Di naman gani kaya ang 5. Genesis to Deuteronomy. Unsa na lang ka ang Genesis paingon sa Malachi. No? Dili, imposible yapon nga mabuhat. Dili na dahil sa ito. Oral, scribal, traditional law. Pagtanaw nila sa law, uy, murag kaya na. Murag posible na mabuhat. So, mo na yung pinaka-common na ginabuhat nila ng balang. It is the oral and scribal law. Basahan ta mo Matthew 15. Unsay komento ni Jesus ani kaning oral and scribal law. Tanawa unsay komento ni Jesus. Matthew 15. Yan na siya. Nianang sayo sa buntag. Ang kadaguan ay dili Marcos na Matthew 15. Matthew 15. May pipila ka Pariseo og magtutudlo mo na scribe, magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus. Nangutana sila kaniya, nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. O kana,
ang kining kaligsoon, kaning wala ni tuman sa gipasunod kanato sa atong mga katigulangan. Mao na siya ang oral and scribal traditional law na gibuhat sa mga rabay. Nga na sila mga Pariseo o mga magtutudlo sa balawod nga, Jesus, ngano man ang imong mga disciples dili kasunod sa oral and scribal traditional law sa mga Jew. Ngano ni sila kasunod? Nga mukaon ni mangugas. Mga hugawan kayo. Mga anak simpilang ko ano? Tara mo, kaon na tayo ako. Kaon nga mo kumayugas sa ano? Sa kamot. So, ano siya nga si Jesus mitubag ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios ug mao hinoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Mao na yung tubag. Ano siya nga nganong dili man gyud ninyo sundon ang law sa Ginoo ug magbuhat-buhat mo inyong oral and scribal traditional law. Nganong gabuhat mo inyong mga balaod? Kung ano yung iyang pasabot. Kay nag-ingon ang Dios, tawra ang imong amahan ug inahan. Kung bisag kinsa nga magsultig dautan batok siyang amahan ug inahan, kinahanglan nga patyon. Grabe yung balaod, di ba? Grabe ang balaod. Naminaw ta? Sa mga young people. Naminaw ta? Tanawagan yung balaod sa Ginoo. Ano? Kung kinsa sila sa balaod ha? Kung kinsa daw ang magsultig dautan batok siyang ginikanan, patyon. O katong prodigal son. Kaya nung atong prodigal son, patyununong dito siya kay nagsupak siya siyang ginikanan, siyang amahan. No? But grabe ang love siyang amahan. So niana din dito, apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo mahimong muingon siyang amahan ug inahan, ang ako untang itabang kaninyo gihatag ko na sa Dios. Sa ingon ni ana, gitudluan ninyo siya sa dili pagtaod siyang amahan. Kini maoy inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios aron ang inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. Mao na pasabot sa Ginoo. Yan na si Jesus. Inyuhang gina-reject ang true essence sa law sa Ginoo. Ug inyuhang ipasundayag ang katong oral and scribal traditional law nga kamo-kamo rin nagbuhat. So, moto nga ang gibuhat sa mga rabay, sa mga magtutudlo sa balaod, gididus nila ang law ug pasabot sa didus, gididakan, gi-amend, gibag-o, gi-exchange, gi-replace nila ang internal law sa Ginoo into external law. Gi-convert nila. No? Pero mga sa pulong mo nga kini mao inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios aron nga inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. No? So, moto nga ang number 4 nga law nga katong gitan-aw. Ang nagbuhat lagi ato katong mga scribes, rabbis, and then ang try po na yung buhat into action kay ang mga Pariseo. O kung naman galing law nga i-abolish, i-destroy, i-demolish sa Ginoo, asa nga law ang iyahang i-demolish or iyahang i-abolish or iyahang i-destroy? Ang ikaupat. Kaya nagbuhat-buhat ang mga tao ilahang mga balaod. But niya na si Jesus nga nag-ingon si Jesus about sa verse 17 kung atong balikon sa Matthew 5 nga do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Di ba mo nag-ingon nga ayaw huna-hunaa nga ako ang i-abolish, i-pull down, i-smash, i-demolish ang law. Karon, ang sunod na pud na pangutana, kaning law diri. Unsa man ang law? Asa man sa upat nga law ang iyang pasabot? So take note sa word. Law, the law, or the prophets. Kung naa ganito yung mabasa sa Bible na ingana, the law or the prophets,
anggot pasabot ana nag-refer na siya sa whole Old Testament scripture. Dili lang Torah, dili lang Decalogue, but ang tibuok nga Old Testament scripture. So niana si Jesus nga the law, niingon siya nga the law or the prophets, meaning pagpaminaw sa mga Jew, nakaana na sila nga ang katong whole Old Testament law ang iyang pasabutan. Wala siya gingon sa Ten Commandments or sa Torah, but ang tibuok nga whole Old Testament scripture. Kaya niingon man siya nga the law or the prophets. So nakasabot na ang mga Jew nga naminaw siya nga ang tibuok nga Old Testament yan. So dili ang number 1 nga law or number 2 or number 4, but ang number 3 ang pasabot ni Christ nga law. Ang iyang giingon dito sa verse 17. So niana lagi siya nga I have not come to abolish them or to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Wala ko miani aron pag-destroy but to fulfill. So, nagingon that Jesus didn't come to abolish, that Jesus didn't come to demolish but to fulfill. So, since it has been fulfilled, it has been demolished. Nagingon anak nga ang pag-fulfill ni Jesus sa law, parehas daw gihapon na siya sa pag-demolish sa law. Dili. Si Jesus gifulfill niya ang law sa Ginoo without even touching it, without even destroying it, without even demolishing it. Gifulfill niya ang balaod sa Ginoo nga wala niya gibungkag, kundi iyahang gituman o iyahang gi-fulfill. Now, as we end, Jesus fulfill the law without destroying the law. Sa unsa nga pamaagi? He lives a perfect life of obedience. Gingana niya tuman ang balaod. Nagkinabuhi siya og perpekto nga kinabuhi, perpekto nga pagtuman sa pulong sa Ginoo. Perfect obedience ang iyang gihatag diha sa balaod sa Ginoo. No? So ang subject, ang tema sa Old Testament kay si Jesus Christ. The Old Testament speaks about Jesus. The consummation, meaning ang katibukan sa Old Testament kay ang giistoryahan kay si Jesus. Ang ginaistoryahan sa balaod kay si Jesus. Ang ginaistoryahan sa mga propeta kay si Jesus. No? Pangutanan ako ninyo, who is the theme of the prophets? Kinsa man ang ginaistoryahan sa mga propeta? Di ba? Ang Misaya nga mao si Jesus. Who is the theme of Moses? Kinsa man tong ginaistoryahan ni Moses nga umaabotay nga Misaya? It is Jesus. Who is the theme? Kinsa man ang tema sa Bible? Si Jesus. No? Ingon si Jesus sa Luke 24:27. Luke 24:27. Nag-ingon siya. Ingon si Jesus. O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga pasahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Amot lang pasabot ani nga bersikulo, mao man ang time nga nagpakita si Jesus sa mga disciples katong nag-resurrect na siya, nabanaw na siya. Nagpakita siya sa mga pipila ka mga disciples. Ug iya na yung i-explain sa mga disciples nga iyang gipakitaan nga gipasabot niya sa ilaha nga ang tibuok daw kasulatan, meaning ang word ng kasulatan kay big letter K, meaning ang Bible, ang tibuok kasulatan
sukod sa pasahon ni Moises, Genesis, paingon sa Revelation, or sa propeta sa Malakay, ang giistoryahan kay siya. Siya ang giistoryahan sa Old Testament, si Jesus. O padayon tapasa sa 44, verse 44, unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Niana sa nga dapat matuman, dapat ma-fulfill, dapat ma-obey ang gisulat ni Moises, ang gisulat sa mga propeta, ang gisulat sa salmo. It should be and it must be fulfilled. No? O giingon siya, padayon ana nga verse. Sa verse 48, kamo mga saksi ni ining mga butanga. Unsay pasabot niya ana? Ang pasabot ni Kristo ana, kamo nga mga disciples, mga saksi mo, makatestify mo nga gifulfill nako ang kasulatan ni Moses, kasulatan sa Salmo, o kasulatan sa mga propeta. Mga witness mo, makatestify mo nga akong gituman, gifulfill ang gisulat mahitungod kanako diha sa Old Testament. So tanan, igsuon. Old Testament nakapoint kang Jesus. New Testament nakapoint kang Jesus. Tanan nakapoint kang Jesus Christ. Now, as a way of conclusion again, the law is a cruel taskmaster, ingon pa si Paul Washer. Ingon si Pastor Paul Washer, the law is a cruel taskmaster. Nga dili gyud nato mabuhat. But the law is the law. Whether we like it or not, either we agree or disagree, or we believe it or not, it is still the law of God. The law is the law. Right? Dili yun na mabagko. Ang balaod yun na. That's why, karon, we can only overcome the law. Anak ka nga hala. Kung saan man ni karon. Kaya regarding sa kaluwasan, di ba nag-ingon ko sa inyo atong niyagi? Sayang lang itong uban, wala naka-attend karon. Di ba naingon ko sa inyo sa tuwa? Nga sa katapusang adlaw, ang standard nga gamiton sa Ginoo aron hukman ng tao kayang iyang balawon. It is the law. Ang law yun, sumuanang wala. Kung balawon ang sundon ang standard sa Ginoo sa paghukom, kung saan man ako pagkaluwas, nga wala man ako gituman, wala gyud ko'y natuman nga balawon sa Ginoo. Mao ni ang tubag. Daraw. We can only overcome the law of God. Medyo taas ni ako yung gisulat. We can only overcome the law of God by grace through faith in Jesus Christ. And that defines salvation, right? Then, that if we are to live our lives by grace through faith in Jesus Christ solely, meaning only, kung ato lang yung ikinabuhi ang atong kinabuhi, diha kang Kristo, pinaagi sa grasya, kung pagtuo kang Kristo, without any twisting or sugarcoating or distorting the law, just pure devotion to Christ, pure denying of selves, pure carrying of our cross daily, pure following to Jesus Christ, then we are unaware, meaning dili ta aware that we are doing the law of God through Christ. We are unaware that we are already overcoming and obeying the law of God through Jesus Christ. And remember, our life as a Christian is total dependence on Christ. Gali, paminawan ninyo. Ang atong life as a Christian is total dependence on Jesus Christ. Nakadepende ra gyud tanan kang Jesus ang atong kinabuhi as Christian. And the very life of Jesus Christ
is a living example set by Him for us to follow. Di ba, ang ingon sa Ginoo, follow me. Right? Sunda ko. Kaya kung sundon ko nimo, ang katong balaod nga gisulat sa Ginoo, masunod nimo. Kay akong gituman ang balaod, kada balaod sa Ginoo. So, the very life of Jesus Christ is a living example set by Him for us to follow. And Jesus Christ lives a life that does not destroy the law, but instead fulfilled it. And by following Jesus Christ is a life fulfilling the law of God. Sabtan ninyo? Sabtan ninyo? Lisod kaayo sundon ang balaod sa Ginoo. That's correct. But if we are to deny ourselves, carry our cross daily, follow Christ. Kaya ang pag-follow kang Christ is obey the law. Kaya unsa gani ang kinabuhi ni Kristo? He obeyed every law given by God. He fulfilled the law. So kung ang iyang kinabuhi gituman ang balaod sa Ginoo, so kung sunod ta, mo follow ta sa kinabuhi nga iyang example, then we are to obey the law. Nasabtan ninyo. Okay? Ang balaod bitaw, makahatag yun sa confusion sa itong unang-una nga unsao man ako pagkaluwas. Kung balaod yan ang standard sa Ginoo. Yes, balaod yun ang standard sa Ginoo. The same sa korte, di ba? Ang sundon may agad sa husgado kay ang balaod. Ingana gyapon ang Ginoo, the great judge. He is the great judge of all. So as husgado, ang iyang sundon, ang iyang balaod, kaya ang iyang balaod ang standard. Now, if we are to follow Christ, then we are fulfilling the law. Question. Mora niyang pangutan. Istoryahin ni sa inyong discipleship. Ato bang gidinay atong kaugalingon? Gialsa ang cross nato pagkakristohanon kada adlaw o nisunod kang Hesukristo? Matthew 16. Deny yourself, kalimti mo kaugalingon. Ansaha ang imuhang cross, meaning ang imong pagka-Christian. Isunda. Sunda ko. Nabuhat ba na nato? Sa unsang pamaagi nato gidinay atong kaugalingon. Sa unsang pamaagi nato ginaalsa ang atong Kristohanong cross. Sa unsang pamaagi nato ginasunod si Jesus. Because it is the only way to fulfill the law. To deny ourselves, to carry our cross, and follow. Ora gid na ang pamaagi na ma-fulfill nato ang law. By grace through faith in Christ Jesus. So allow me to close this in prayer. Labing kamhanan ug labing halangdon nga Dios, Ginoo, salamat kaayo sa grabe ka mabungahon nga pagtulunan nga imuhang ihatag sa amuha karon. Lord, we are ignorant of your law. We are ignorant of the true essence, the true intent, and the true purpose of the law. Salamat kay Ginoo sa paghatag ana sa amuha karon nga na-explain sa amuha sa kuha what is really the true intent and the true purpose of God. And it can only be overcome. Maamuha ra gyud nga matuman ang balaod sa Ginoo. Sa grasya gyud pinaagi sa pagtuo diha ni Jesus. O Ginoo tabangi mi nga mabuhat ang ikuhang mga sugo tungod kay mauni ang makapalipay sa imuha, Ginoo. O sa imo panggingon maskin kudlit o jutay nga sugo dili gyud namo i-take for granted. Na kung among itudlo sa ilaha sa mga kaigsuonan nga regarding aning nga law nya dili tumanon that we are least in the kingdom. But if we are also to teach this law to our brothers and sisters in the faith nga tumanon nila ni o tumanon namo ni, then we are greatest
in the kingdom as what you have said in your word. So Ginoo, we are so excited even more to know more of the law, on how to deal with the law, on how to live according to the law. Ug kana mas masabtan namo ang true gyud, tinud-anay gyud nga essence, tinud-anay gyud nga explanation, tinud-anay gyud nga interpretation, tinud-anay gyud nga intent and purpose sa law for us na mag-glorify ang imong ngalan, ma-please ang imong ngalan. Salamat kay Ginoo. Kini mo ginahapon ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. So today is it's the second Sunday. Kay wala kang touch. Last week is one month kanang anniversary sa church. So today is Holy Communion. It's Communion Sunday. So dili ni siya necessary nga ang tanan gyud mo take ani. Okay? Mas maayo ani nga mo take is those members of the church. So akong ginawag tanan sa pagpanindo. So, dili gyud necessary no nga sa inyo for example ihatag sila na nga ihatag ninyo sila ha. Ana siya ako ra yung istorya mas maayo nga kung church member ka then kana you do it then kung dili ka member sa church then ayaw lang sa iyo kay it's really serious. It's a really serious matter as per the word of the Lord. So, the Lord's Supper is a worshipful bringing to mind of Christ our Lord, a dramatized proclamation of the gospel, a reaffirmation of our fellowship, and a foretaste of the victorious celebration that we will have in Christ our Lord. So, paano siya? Nagpahinumdum ni siya kanato sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Sa iyahang pagpakamatay sa cross. Now, ikaw nga magbuhat niini, if you have repented of your sins, trusted in Christ for salvation, and submitted your life to His Lordship, you are welcome to partake of the table of the Lord. Mao ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Chapter 11 sa 1 Corinthians verse 27. Tanawan ninyo ha. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Mo na pasabot. Nga dili takos nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. So dili gid ni binuang. Dili ni siya na style lang ni siya. This is a serious matter. Na kung nakasala ka sa 27, ang mukaon sa pan sa Ginoo mo inom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Grabe na ka-serious yun nga matter, no? So, before we partake the bread, ang pan nga nagsimbolo sa buak nga lawas ni Kristo ngadto sa cross, nagingon ang pulong sa Dios. Sa verse 25 sa 23, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga sa gibudian mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron maghandog kanako. Before we partake the bread, allow me to pray. Prayer of thanksgiving to our Lord, to our great shepherd, Jesus. O Lord Jesus Christ, salamat kaayo Ginoong Jesus sa imuhang pagtugyan, paghatag, voluntarily, freely,
sa imong kaugalingon dito sa cross, kadingin ang imong lawas na buak para sa among mga kasalanan, para lang kami maluwas sa among mga sala. Salamat kaayo Ginoong Jesus sa imong gibuhat. Kami nakabaton og kaluwasan kinabuhing walay katapusan. Salamat Jesus. Let's partake of bread. Ang kupa na nagsimbolo sa giula nga dugo ni Kristo ngadto sa cross, ang balaang dugo sa ingon ang pulong sa Dios. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo, matag inom ninyo niini, buhata sa paghandog kanako. Before nato i-partake ang kupa nga nagsimbolo sa dugo ni Kristo, allow me to pray. Labing kamhanan nga Dios, Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa pagtugyan sa imuhang dugo, balaang dugo nga mao'y nipalit, mao'y nilukat kanamo Ginoo diha sa kasalanan nga mo'y mutambog kanamo sa impyerno. We are bought with a high price, and the price is your blood, your precious blood, your holy blood, your perfect blood. Ug amo nang padayon nga hinumdumon nga ikaw ang Ginoo nga nagtugyan sa imong kaugalingon para sa among kasalanan. Ginoo, tabangi mi nga mabuhi, nga ihatag ug ihalad ang among kaugalingon nganha sa pagpanirbisyo, pagsimba, pagpangalagad ug pagtuo kanimo ug kanimo lamang, nga among itugyan ang tanan, ihatag ang tanan, i-offer ang tanan, ibalik ang tanan, ididikara ang tanan diha balik sa imong ngalan Ginoo. Ubani kami ug tabangi kami ug kaluy kami. Ini ang ginaampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus Ginoo. Let's partake the cup. Kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So let's sing song to the Lord. Atong awitan pag-usap ang Diyos ibang lang. I believe ngayon tayo aduhan nasabtan karong adlaw sa amayan na Ginoo sa pag-awit na pagpasalamat kung may walay laing sa itong pagdiis siya lang sugan pa kaniadto karong sa umaabot ng mga panahon. Sa tuwa ng corona, nagirasos sa iyong ulo, nagiranin ang piling mong dugo. Matag sa malabot sa lawas mo, nakabusog sa iyong puso, dalwasan kayuhan ang kuko. Sa tubo purot ng
diri sa Jude. Final benedictions. Jude verse 24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Allow me to close this in prayer. Lord, salamat kayo, Ginoo. How majestic you are, how beautiful you are, how powerful you are, Lord. Salamat kaayo sa karon nga paningmahon, sa mga alawiton nga mga kanta, sa imuhang mga panalangin, sa imong pag-atiman, pag-amuma, pag-uban ka namo, Ginoo. Salamat kaayo sa karon nga paningmahon. Ang mga pag-ampo nga sa among pagpanguli, ikaw padayon nga mag-uban ka namo. Ikaw padayon nga muatiman ka namo. Ikaw padayon nga magadasig ka namo. Ikaw padayon nga magaprotekta ka namo sa mga dautan ug sa mga temptasyon sa kinabuhi. Ikaw padayon nga magahatag og gasolina sa among tinguha, sa among pagpangandoy pagyud diha sa imong Ginoo. Lord, uban gid mi, ayaw gid mi biyahe, Ginoo. Padayon ka nga magapabuhat sa lihok sa kaluwasan, lihok sa pagtubo, sa mga kaigsuonan nga naa karon ug sa mga kaigsuonan nga nagtanaw sa layo, Ginoo. Lord, ikaw padayon nga mag-uban. Ikaw ang Ginoo nga muhatag sa taas nga pasensya, Ginoo, nga imong gikinahanglan aron usab sa pag-uban kanamo. Ginoo, I pray anak, we become a people that is law abiding by grace through faith in Jesus Christ. No, gag-abide mi sa law nimo, Ginoo, nga nasa Bible. Pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo niya kang Hesus Kristo nga maoy nag-fulfill sa balaod. Salamat Ginoo, kini ginaamog, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Sa atong awiton, pag-usab ang sagugma mo.